Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Thursday, everyone. Ako po muli ang inyong likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na sa loob ng isang oras. Tayo po magsama-sama na atin pong awitan papuri ang Diyos, manalangin at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Put God first and you will never be lost. So po, mga minamahal ko, ito po ang pangako ng Diyos, gaya ng kanyang wika. Sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ating po binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa magitan po ng Google Meet. Magandang morning, Sister Marical at sa aking sambahayan. At happy Thursday po sa inyo. God bless po sa inyo pong pagiging maalab sa pagpapatuloy na makasama sa pagpapahayag ng mabuting balita ng ating pong mahal na Diyos. Kung meron po kayo siya shoutout, sige po, go ahead. Good morning po sa ating lahat. Showers of blessing. Happy Thursday po mga kapatid. Shout out po sa ating pong mga kaibigan, kapatid sa Facebook Live, sa YouTube. Gising-gising na po tayo. Tayo po ay mag-morning devotional na at nawa po maranasan natin ang biyaya ng Panginoon sa araw na ito sa pagbibigyan niya muli tayo ng regalo ng buhay sa ito. God bless us all. Okay, so ating binabati ang ating pong mga nasa FB Live na maagang nagsipag-tune in at bumabati sa atin. Andyan sila Sister Imelda, ating binabati. Sabi niya, showers of blessing to all. Happy God first morning, everyone. Every gising is a blessing. Happy Thursday to all FB Live. At gayon din sa Google Meet at gayon din sa God's Messages of Love. At gayon din binabati natin at binabati tayo ni Tatay Ricardo. At ang sabi, good morning po sa lahat. Ayan, God bless us all. At ganyan din si Nanay Eva at Tatay Mando Caños. Good morning po sa lahat. Hayaan nyo, atin pong babatiin din naman ang ilan sa mga nag-komento, nag-react, nag-share na video kahapon. At ating binabati si Sir Rosemary Guillermo, Manang Melda Gustilo, Brother Jerome Datimas, Sister MG Neo Eda, Sister Jameline Hilar, Sister Jeline Espiritu, Sister Arsenia Merioles, Sir Raul de Castro, ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya, Sister Joy Villarosa, at ang ating kasamahan sa hanap buhay, Mimosa Enriquez, at ganyan din po ang ating kapatid na Rogin Pajares. Ating binabati rin ang South Bataan District, sa panguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, ang ating pong kinabibilang Area 3, ang Bataan, Olongapo, Zambales sa mga churches, sa panguna naman ang ating pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At ganyan din natin pong binabati ang ating pong mga kamag-anakan sa Diego Santos, Diego Villacorte at Santos at Galarciclan at Kiambauclan ni Sister Imelda. At ang ating makasamahan sa hanap buhay, mga katubig, tayo po ay sumama sa ating pong morning devotional bago tayo maging abala sa ating pong buong maghapong gagawin. Ano po? At gayon din ay special thanks sa ating pong mga sponsors and followers, kay Sir Jane Argumido ano po, sa kanya pong pagkakalob sa atin ng tulong para sa ating pong media ministry / church planting. May God bless you po. At gayon din ay happy birthday! Ang sabi ng FB, birthday ngayon ni Sister Beverly Gracia Ocampo at kay Sister Raquel Mendoza. Kaya nga po, mga minamahal ko, ay ito po ang ating pong pagbati. Ayan, happy birthday, Sister Raquel. Tamang-tama ang pasok mo. Sister Raquel, happy birthday. Maligayang kaarawan. Morning po. Ayan, good morning. Birthday. Ay, bakit? January 21 po ako. Bakit may nag-post na birthday mo? Ay, naku po. Yung kaibigan ko po yun, nagkamali. Okay. So, advance na yan para sa January. January 21 po ako. Okay. So, may birthday po ngayon ay si Beverly Ingracia Ocampo. Ayan. Yung kay Sister Raquel ay ano pala yun? Advance lamang. Okay? Now, ay marami pang birthdays ang inyo pong maranasan na pinagkakaloob natin pong mahal na Panginoon Diyos. Na pinuno niya na kanyang napakayamang blessings at ang pag-iingat patnubayad kabaya sumayin niyo pong palagi. At
At gayon din natin pong pinasasalamatan ng atin pong mga masisipag at matyatsyagan nating shavers. Ano po? Sila Sister Maylin Basea, Sister Nora Arena, Sister Pre Reyes, at Tita Lolet, Ate Sara Lim, Ate Tessia Luber, Sister Jennifer Casimus, Sister Rosemary Guillermo, Ate Juby Mikit Birkit, Ate Senis Talita, at Sister Emelda Diego. At binabati na natin si Ate Seni. Sabi niya ay good morning po sa lahat. At ganyan din si Ate Mary. Ang sabi niya ay God first morning po sa lahat. God bless our devotional. At God bless the family. Thank you sa mga prayers. Every gising is a blessing. Kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi. At tayo po ay magalak sa Panginoon. At sasabihin ko muli ay magalak tayo sa Panginoon. At binabati po ang ating mga kamanggagaw sa Panginoon sa pamagitan ng Google Meet. Magandang morning, Sister Ami at Ate Sara. Happy Thursday po sa inyo. Good morning po. Happy morning devotional at happy Thursday. God bless us all po. Ingat po sa lahat. Yan, salamat po sa inyo pong pagbati. Ano po, ating binabati rin naman ang mga nasa FB Live. Ang sabi ni Sister Wilna Rolle, Happy God first morning, everyone. At ganyan din si Sister Nora ay nasa FB po. Magandang umaga po sa lahat. Happy Thursday and happy morning devotional po. God bless us all. At ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya, blessed morning po sa lahat. Ayan, alam ko nasa Baler, Aurora ang ating pong kapatid. Salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at may God bless you all. Ang oras mo natin, time check, 5:54 in the morning. Kaya nga po, ano pang hinahintay? Huwag nang mag-atubili at huwag nang papigil. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at hali na po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Ang panawagan po ay para sa buong pamilya. God loves the family. Kaya nga po atin pong pagmalasakitan at mahalin ang ating pong pamilya. Sabi nga ng mga Pilipino ay family is life. Kaya nga dahilan dyan ay atin po sikapin ng buong pamilya ay magkakasama sa altar ng Panginoon ay nagtutungo at sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Manuel ay ating sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Bago tayo po magpatuloy ay tayo po muna ay manalangin sandali. Amang banal, sa oras sa sandali ito, handa na po kami na tanggapin ang inyong pong maaga at kumpletong pagpapala. Nais namin, O Diyos, na kami po ay makinabang sa inyo pong espiritual na almusal na nais nyo pong ipag-loob sa amin. Yung mga aral at pangaral ay nais namin, O Diyos, mapakinggan at matutunan. Nawa minsan pa, ang banal yung espiritu ang inyong isugo upang siyang maging aming tagapagturo ngayon. Yan na po ang aming tenga sa pakikinig, ang aming pong isipan sa pagtanggap at pagkakabuhayan ng aming pong mga aralin na inyo pong nilaan na aming pong tanggapin. Nawa ito po yung maging blessing sa amin at ang inyong mga katotohanan ang siyang magpalaya sa amin at ang inyong mga salita na siyang katotohanan ang siyang bumanal sa amin. Hubugin kami, O Diyos, sa mga silarawan ng Panginoon, Jesus, at baguhin ang aming mga buhay. Sa lahat ng aspeto nito ay maging mas mabuti kaysa dati. Hubo at inyo po kaming gawin ayon sa nais nyo na kami po ay maging. Nawa ay ang aming pong mga walang bayad na tinanggap ay amin naman din pong ma-share na walang bayad sa pamagitan po ng pagkakaloob dito sa aming pong kapwa-tao. Na hindi lang kami ang nabibiyayaan, kundi makapagbiyaya din po kami. At nawa, O Diyos, ang inyong mga anghelang italaga upang kami po ibantayan ingatan, huwag kami mapasok ng tukso at makayari kami na kayong nataas at naluhati at nabigyan kapurihan kayo at kayo lamang at wala na pong iba. Alang-alang po sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoong Sus. Amen and Amen. Okay, so ngayon ay atin pong isi-share sa screen ang atin pong pag-aaralan. Ano po? Okay, ngayon po ay Hulyo 24. Wait lang po, ba't nawala? Okay, Hulyo 24, atin pong isi-share sa screen. Ayan, okay. Sana ay malinaw nyo pong mababasa. Ano po? Okay, ang pamagat ng atin pong talakayin ngayon ay pagkatapos salot, pigsa, at granizo. Yan na mga minamahal ko, no? Yan po yung pagdurugtong.
ang sunod-sunod na mga salot na nadadanasan po ng mga taga-Ehipsyo, no po. At talaga namang kung ating i-imaginein ang kanilang mga pinagdaranasan ay talagang nakakaawa, nakakatakot ang mga naging karanasan po nila, no po. Yan po ay dahilan sa pagmamatigas ni Pharaoh na dinggin ang panawagan ng Panginoon ng sabi ay let my people go. At ayon po sa Exodus chapter 9 verse 3 ay heto po ang kanyang binabanggit. Narito ang kamay ng Panginoon ay nasa sa iyong mga baka sa parang isang napakatinding salot. At minsan pa ay akin po kayong aanyayahan na samahan po ng ating pong pagre-reflect, yung ating pong mga napakikinggan. At samahan din po natin, mga minamahal ko, ng napakarami pong prayers, ano po. At napakahalaga po na yung atin pong pananalangin ay laging handa, ano po, para yung atin pong mapakikinggan, ating matututunan ay magkaroon po ng kabuluhan, magkaroon po ng malaking kapakinabangan sa atin sa pamamagitan po ng pag-apply nito sa atin pong mga buhay. Kaya kung kayo po handa na, heto po ang nilalaman ng atin pong babasahin. Si Paraon ay binalaan na ngayon tungkol sa isang higit pang isa pang kakilakilabot na pagdalaw. Ang nakahahawang sakit salot sa lahat ng mga baka ng Ehipto na nasa parang. Ito ay malinaw na sinabi na ang mga Hebreo ay dapat na hindi kasama sa kasamaang ito. Ito po, mga minamahal ko, gaya ng ating nababanggit sa mga nakakaraan nating pagtitipon, pasalamat tayo sa Diyos na kung saan ay yung mga pangyayari bago pa siya mangyari, ito po ay malinaw na ipinahayag. Ipinapaalam sa atin, napakaigi po mga kapatid ko yung ganito, no, na ikaw ay nabababalaan, na ikaw ay binibigyan ng paunang kaalaman sa mga bagay ng hinaharap. Pero dangan nga lamang sa atin pong pagbabaliwala, sa atin pong hindi pagbibigay ng pansin, ay walang nagiging kapakinabangan sa atin sapagkat alam na natin ay hindi pa rin tayo naniniwala. Kagaya po ng nangyari dito kay Pharaoh, no po, ay lahat ng mga salot na kanyan lang dinaranas, ito po ay pinapaalam sa kanila. Ngunit ang pagmamatigas ay lagi na lamang available sa atin pong main character na ito, no, si Pharaoh. Mayroon silang oportunidad sana na agad-agad ay kilalanin ng Diyos. May oportunidad sana na sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at maiwasan sana itong mga pangyayaring ito. Ngunit ang katigasan ng ulo, ang pagmamataas, yung pong tinatawag na pride. No, dapat talaga mga kapatid, tayo rin matuto po mula rito. Yung pride po ay sa chicken na lang natin sana mapakinggan. O yung pride po sana ay sa labada na lang natin gamitin. Huwag na po natin gamitin sa ating pong mga pag-uugali. Kasi ipapahamak po tayo nitong pong pagmamataas na ito. Kagaya po ng nangyayari sa ating pong sinusubaybayang istorya. Kaya nga sabi dito, ang salot ay dumating gaya ng hinulaan at si Paraon nang magpadala ng mga mensahero sa mga tahanan ng mga Israelita ay natagpuan na sila ay ganap na nakatakas. Gaya ng sinabi, no, gaya ng binabala. Okay, yung salot ay darating sa Ehipto. Ngunit ang lugar ng mga Israelita ay hindi mapipinsala. Ano pong sinasabi? Mga minamahal ko, napakaigi po na ang pagtitiwala sa Diyos ay atin pong i-practice. Nangangailangan na ang ating pong panampalataya sa Kanya ay patuloy na mag-umalab. Tingnan niyo po ito, no? Yung lugar po ng Goshen o yung pong lugar ng tinitirahan nito po mga Israelita ay nasa Ehipto rin po. Pero bukod tangi yung lugar nila na kung saan ay hindi po napiperwisyo. Kaya nga po mga mahal kong kapatid, ganun din po sa ating pong kapanahunan. Tayo na mga nagtitiwala sa Diyos, mga lingkod niya, mga tagasunod ni Jesus or Christians, maaari nating sabihin, no, kasi ang Kristiyano po ay tagasunod ng ating pong Panginoon Jesucristo, no po. Ay bagaman tayo ay nasa mundo ng mga kasalanan, nasa mundo ng kaguluhan, at tulad po ngayon ay meron tayong mga dinaranas ng mga pag-ulan, pagbaha.
Opo, tayo po ay kasama na nakakaranas niyan. Pero ang pagliligtas ng Diyos, ang pagpo-provide niya sa kanyang bayan, ang kanyang pagkalinga sa kanyang mga anak na nagtitiwala, ay kagaya po nito ay inyo pong mapapatunayan. Mamaya siguro atin pong i-share kung paano sa gitna ng mga kalamidad, sa gitna ng mga pangyayaring hindi maganda, ay nasumpungan natin ang kamay ng Diyos ay gumagawa sa ating pong mga buhay at ang kanyang pagliligtas ay ating nasumpungan. Kaya tuloy natin. Inutusan sina Moises at Aaron na kumuha ng abo ng hurno at iwisik ang mga ito sa hangin sa harap ni Paraon. Habang ginagawa nila iyon, ang mga pinong butil ay kumalat na parang alabok sa buong lupain ng Ehipto, at kung saan ito ay nanirahan ay naging isang bukol na bumubukol na may mga blinds sa tao at sa hayop. Ang mga salamangkero ay hindi maaaring sa pamagitan ng alinman sa kanilang mga engkanto ay maprotektahan ang kanilang sarili mula sa matinding salot. Hindi na sila makatayo sa harapan ni Moises at Aaron dahil sa kapighatiang ito. Kaya pinahintulutan ang mga Ehipsyo na makita kung gaano kawalang silbi para sa kanila na magtiwala sa ipinagmamalaking kapangyarihan ng mga salamangkero kung hindi nila mapangalagaan kahit ang kanang saliling mga tao. Hindi lamang po yung salot ang dumating na pumuksa doon sa mga bakahan at sa mga tao naroon, kundi maging hindi pa sapat. Yung pong bukulong pigsa na sinasabi natin, ay tumubo sa buong katawan ng mga taong ito. At nagtangka pa rin. Talaga namang matsulit itong yung mga salamangkero, yung po kanyang mga mahika ay nagtangka na kontrahin yun po ginawa na yon na pigsang dumating sa mga taga-Ehipsyo, ngunit nabigo po sila. Anong sinasabi sa atin? Tunay nga ng ating pong Panginoon Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At wala pong ibang kapangyarihan ang mananagumpay sa kapangyarihan po ng ating pong mahal na Diyos. Kaya nga, isipin nyo, kung meron tayong ganitong Diyos, kasi minsan, mga kapatid, real talk natin tignan. Maraming mga bagay ang nagiging Diyos-Diyusan sa atin. Minsan, maaari kayo po'y makaka-relate dito, minsan ang nagiging Diyos-Diyusan pananalapi. Meron na akong narinig mga kwento, ang sabi sige, mag-Diyos ka, magkaroon ka ng Diyos. Ako, yung Diyos ko ay yung aking salapi. Tingnan natin, kapag ikaw ay nagkasakit at na-ospital, sino ang mas hahaba ang buhay? Ano po sinasabi? Yung pong pananalapi. Pero tandaan natin, gaano man tayo kayaman, gaano man tayo makakapangyarihan, kapag tayo ay na-involve na ang ating kalusugan, wala pong magagawa yan. Mga mahal kong kapatid, hindi tayo matutulungan ng mga pananalaping iyan, sapagkat ang nagmamay-ari ng ating pong buhay ay ang ating Diyos lamang. At ang dakilang manggagamot ay ang ating pong Panginoong Hesus lamang. Kaya nga mapapansin natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay mga babaw dapat sa lahat ng mga kapangyarihan na ating tinitingnan. Siya ang maging una at pangunahin, siya pong ating pong pagtiwalaan, mga minamahal ko. Kasi dito po sa ating pong istoryang binabasa ay nakita natin na nabigo ito pong mga mahika na to, mga encantador na ito, mga salamangkero na ito na kontrahin ang mga pangyayari. Okay, so ano po ang sumunod na naging kaganapan? Okay, ito po. Ang sabi ay, wait lang po mga kapatid, ano po natin. Hindi nagbago wait lang. Okay, ito po ang nangyari, mga kapatid, Wala pa ring nagbunga sa bahagi ng monarko. Pagkatapos ay nagbanta ang isang salot na granizo na sisira sa mga baka at sa bawat lalaki at babae na matatagpuan sa parang. Narito ang isang pagkakataon upang subukin ang pagmamataas ng mga Ehipsyo at ipakita kung gaano karami ang talagang naapektuhan ng kahangahang pagituon ng Diyos sa kanilang bayan. Mga kapatid, nakita natin anong naging sunod na pangyayari. Hindi pa sapat yung pong mga pigsa,
Hindi pa po sapat yun pong nauna na salot sa mga baka, kundi dahilan sa katigasan ng ulo, heto naman, granizo naman ang nag-aamba sa kanila. Ano pong sinasabi sa atin? Mga kapatid, sa patuloy nating pagtalikod sa Diyos, sa patuloy natin pong pagtanggi sa Kanyang pakikitungo sa atin, sa Kanya pong pakikipag-usap, sa Kanya pong pamanhikan sa atin, ay tunay nga na tayo rin ang nagbabaon ng ating mga sarili sa ating ikapapahamak. Halimbawa, brother, paano mo nasabi yan? Halimbawa po, tignan niyo po ito. Sa ating pong mga buhay, ako ay nagsuri. At talaga naman totoo. Madalas na mga pangyayari sa buhay natin, yung mga trouble times, mga hardships, mga ko na ating napapagkamala na ito'y pagsubok. Kung ating titingnan, malaking bahagi po ang ating kontribusyon. Sa makatuwid baga, hindi po siya may tuturing na pagsubok. Ito po ay resulta lamang ng ating pong mga desisyon. Resulta lamang ng atin pong mga ginawa na walang pagsang-ayon o paghingi ng pangunguna sa ating pong mahal na Diyos. Sa bawat ating pong pagmamatigas na ibaling ating mga sarili sa pag-guide ng Diyos at pinipilit po natin yung ating sariling gusto, imbis na makaahon ay tayo po ay patuloy na nababaon. Mamaya, tignan niyo po yan, mga kapatid ko. Halimbawa na lamang yung kagipitan natin sa pananalapi. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano natin gastusin. Una, ibigay yung Kanya at ibalik yung Kanya at pagkatapos magbigay ng malayang kaloob ng Diyos, at yung natitira ay gugulin po ito ayon sa pamantayan din ng Diyos, sapagkat lahat ay Kanya, hindi lamang po yung tithes and offering, maging yung natitira Kanya rin po. Hindi natin tinunod, natatili tayo kung anong gusto natin. Ako nga, nagtatithes and nag-offering ka, pero yung namang pagwaldas ng panalapi, gayon na lamang. Para kang isang milyonaryo sa isang araw. At tapos magtataka tayo, nagipit ako. Mga kapatid, yan po ang ating binabanggit. Pinapayuhan ka na, pinapaalalahan ka na, binibigay na sa iyo ang tamang pagtuturo ng Diyos. Ngunit matigas ang ating ulo, ano pong i-expectin natin? Di mas lalong lalala ang sitwasyon. Kagaya po nito, mga kapatid, meron na sana silang pagkakataon na tugunin na ang panawagan ng Panginoon at wag nang lumala pa ang mga naging karanasan. Ano pong nangyari? Pinagmatigas ang puso. Pinaira ng pride. Kaya anong nangyari? Heto pa. At granizo naman ang kanilang pong aabutin. Pero ito ay isang pagsubok din, na kung saan ay tinitingnan, mga minamahal ko, kung meron makikinig. Ito po, tignan niyo po, napaganda nito. Sabi niya, lahat ng tumutugon sa salita ng Panginoon ay nagtipon ng kanilang mga baka sa kamalig at mga bahay, habang ang mga hindi naniwala sa babala ay iniwan ng kanilang mga hayop sa parang sa pagbibigay ng paraan ng pagtakas para sa lahat ng piniling kumilos ayon sa babalang ibinigay. Nakikita natin ang awa ng Diyos sa gitna ng paghatol. Anong sinasabi? Mga namal ko, yung mga nakinig na mga taga-Ehipsyo na isave ang kanilang mga ari-arian, yung kanilang pong mga baka na kanilang isinilong, yung mga sarili nila na kanilang sininop at sila po ay sumilong sa comforts na kanilang mga bahay, naligtas. Opo, mamanamal ko, ang pagtugon sa Diyos ay makapagdudulot sa atin ng ating pong ikabubuti. Ang pagiging masunurin sa Kanya, minamahal ko, ay tunay nga na meron pong hatid na pagpapala, at ang pagsuway ay may hatid na sumpa. Ano po sabi? Dumating ang bagyo sa kinabukasan gaya ng hinulang, kulog at granizo, at apoy ang nahahalo rito. Sinira ang bawat halamang gamot, sinira ang mga puno at sinaktan ang tao at hayop. Hanggang ngayon ay wala pa sa mga buhay na maipsyo ang binawian. Yan. So yun po ang nangyari. Gaya ng sinabi ng Diyos ay ito po yung nangyari. Mga kapatid, pagdududahan pa ba natin ang Panginoon? Alam nyo, dito tayo bumabagsak. Minsan nananalangin tayo na mayroon pong pagdadalawang isip na narinig ba ako ng Panginoon? Nakarating kaya sa Panginoon yung aking dalangin? Mga kapatid, dito sa atin pong mga binabasa, kapag sinabi ng Diyos, agad-agad ang ating po susunod na babasa, ayon sa sinabi, nangyari.
So, ibig sabihin, mapagtitiwalaan ang ating pong mahal na Panginoon Diyos. Kaya nga, sabi pa dito, ngunit ngayon, ang kamatayan at pagkakatiwangwang ay sumunod sa landas ng mapangwasak ng hell. Ang lupain ng Goshen, lamang ang naligtas dito, ay ipinakita ng Panginoon sa mga Ipsyo na ang buong lupa ay nasa ilalim ng utos ng Diyos ng mga Hebreo na maging ang mga elemento ay sumusunod sa kanyang tinig. God is in control. Opo, mga minamahal ko. Kaya nga po, huwag kang mabahala, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa sapagkat God is in control. Opo, kung kanyang nagawa sa kanyang bayan na sila'y iligtas sa gitna ng mga salot na sunod-sunod na ito na nangyayari sa loob ng Ehipsyo, ay ito rin ay kanyang gagawin sa inyo. Imagine niyo mga kapatid, yun pong mga Hebreo, kung anong kamangha-mangha at dakilang pangyayari na gaganap sa kanilang harapan. Biruin nyo, yung pong lugar nila, walang granizo. Yung lugar nila ay wala pong mga bukol o pigsa at walang mga salot. Ngunit yung kanilang kapaligiran ay nakikita nila yung mga pangyayari. Kaya nga kung ganito po, mga minamahal ko, hindi nga ba ng iyong pananampalataya ay mas lalong mag-uumalab at dapat na ikaw ay lalong nagtitiwala sa Diyos mo na ipinakikita ang kanyang kapangyarihan? Kaya nga mga kong kapatid, bagaman ngayon hindi natin nakikita yung ganitong sitwasyon, pero no doubt sa ating pong buhay, mapatutunayan natin na God is in control, God is all powerful, God is all knowing, mga minamahal ko, at sa lahat ng dako siya naroroon at handa tayong ipagsanggalang. Kaya nga po, ngayong umaga, yan po ang ating pong talakayin at ating pong simulan ang ating pong araw na ang ating pong sharing time upang ating pong dalhin ang ating mga tatatanging leksyon at refleksyon mula po sa ating pong binasa na morning devotional. Okay, sa lahat po ng ating pong nasa FB Live, na gusto mag-share, gamitin lamang po ang ating comment section. At sa ating po mga nasa Google Meet naman ay raise hand icon lamang at pindot lamang po ng ating pong microphone button. Samantala, binamati natin Ate Lita at ang buong family niyo po. Good morning, good morning, good morning. Happy Thursday po sa inyo. Morning po, happy Thursday po. Medyo maganda-ganda na. Sana tuloy-tuloy na to, Elder. At nang tayo ay makabawi-bawi, lala na kayo masuot. Good morning po sa lahat. Yan, patuloy nating ipanalangin mga kapatid ko na umayos po ang panahon, medyo humupa po ang pag-ulan. At napakarami na pong mga naperwisyo ng baha, mga kapatid, At talaga namang kabi-kabila ang mga pagdaing. At magsama-sama po tayong pagpapray sa pag-iingat ng Diyos at pagkakaloob ng mga pangailangan ng mga sinalanta po ng hanging habagat. At ito na, meron na namang kasunod na bagyo, matapos yung Dante. Ito naman, si Emong naman. Mga mukhang magkakabarkada po ito, mga kapatid. At meron pang isang nag-aamba sa labas ng ating pungpar na low pressure area na po. Kaya nga patuloy ang ating pong panalangin. Okay, samantala binabati natin si Nanay Juanita Arabos Kabakungan. Good morning po and happy Thursday po sa lahat. God bless us all. At kay Tita Lolet ay nasa FB din. Happy God first morning po. Sister Arsenia Merioles, good morning. God first morning sa lahat. At Sister Flor Sonoria, ang sabi niya ay good morning po. Okay, nawa ay comment lang nyo po yung atin pong pag-live stream, po. Kung ano pa ang mga pwede natin na i-upgrade, po. At kung nyo po napansin kanina, meron po tayo mga pinlay, po. At sa susunod natin pagtitipon ay incorporate na po natin yan sa ating pong FB Live sa tulong ni Brother Kyle. At mamaya lamang makikita nyo po pag i-edit ko ay makita nyo po yung ating pong intro sa ating pong YouTube. Paalalang muli mga kapatid, pakisuportahan nyo po yung ating pong YouTube channel. Pakipabalita po sa ating mga kakilala na meron po tayong YouTube channel. Ang pamagat po nyon ay God's Messages of Love Ministry.
At para inyo pong madali itong ma-access ay pakipindot lamang po ang pakitype nyo po yung pong ating unang upload. Ano po? Yung pong morning devotional, Mahal Ka ni Jesus. At yung pong iba pa ay yung pong mga nasa laylayan ng June at yung papunta sa July, yan po ay mga edited videos na, mga pinaikli na lamang po yan mga kapatid. Ano? Sa mga taong nagmamadali po, bagay na bagay yan. Ilang sandali lang ang inyo pong gugugulin at mapakikinggan nyo po ang atin pong morning devotional. Ayan. Okay, anong sabi dito ni Sister Imelda? No? Sabi ni Sister Imelda, maganda to. Sabihin mo na lang eh. Tinype mo pa dito. Okay. So, sabi dito, Amen po, Brother Marlon, ang Panginoon ang siyang maging sentro, pangunahing prioridad sa ating buhay, ang hanapin ng kanyang karyan, kaluwalitan at pawang lahat ay daragdag sa atin. Sa tulong na Banal na Espiritu tayo ay kanyang ginagabayan sa ating mga gawain upang magtagumpay sa lahat ng oras. Ang Panginoon ang siyang makapangyarihan at manggagamot na nagpapagaling sa lahat ng mga may karamdaman. Siyang nakakaalam ng lahat, manatili na konekta sa ating Panginoon at magtiwala, manghawakan, manalangin, manampalataya sa araw-araw na buhay upang huwag tayo mawalig sa kaligtasan. Tayo po ay maging masunurin at mabuting tapat na katiwala sa lahat ng mga gawain. Tayo po ay lumakad kasama ni Kristo araw-araw. At kaya nga, anuman po ang dumating ng mga pagsubok, karanasan sa ating buhay, ay madali natin itong saan na yun? Madali natin itong bata pagtagumpayan. Sa tulong ng ating Panginoon Jesus lamang tayo makakatagpo ng kapayapaan, panibagong pag-asa sa ating buhay. Isuko po ang ating sarili upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Yung mga nakinig na Ehipsyo, naligtas nila ang kanilang mga hayop, naway makasama sa langit na bayan. God bless us all. And thank you so much. Opo, mga kapatid ko, yung pakikinig talaga sa kalooban ng Diyos, yan po ay napakahalaga. Lalo na po yung pagsunod, mga kapatid. Okay, Sister Ami, sige po, go ahead, Sister Ami. Good morning po, happy Thursday po sa lahat, sa mga nakikinig po sa FB Live at kasama po natin sa Google Meet. Dito po sa akin pong relasyon po natin sa ating pong Panginoon, ang isang ipinapakita po dito sa ating pong talakay ngayong umaga, na kung saan sinasabi po dito na walang mayaman, walang mahirap, walang bata, walang matanda, may sakit o wala, kailangan pong maging handa lagi po sa araw-araw nating buhay. Kasi po hindi po natin alam kailan darating ang kamatayan. Kasi po kahit kapapanganak ang isang bata, kung ito po ay nakalaan para po sa ating Panginoon, kukunin po niya. Kaya nga po, katulad po yung sinabi niyo kanina, Brother Marlon, na ang kayamanan, hindi ka maliligtas niyan. Kahit na marami kang pera, kung dumapo sa'yo ang matinding karamdaman, mawawala at mawala po lahat ang iyong kayamanan na hindi ka mapapagaling nito. Bagkos tayo po ay lumapit, wag manghinawang manalangin sa atin pong Panginoon. Tumawag sa Kanya lagi at lagi po tayong umasa na siya lamang ang ating kaligtasan. Siya lamang ang ating kasama sa bawat unos at kapighatian sa buhay, kagalakan. Siya po ang lagi nating kasama. Kaya nga po doon sa Footprints in the Sun, tayo po ay binubuhat ng ating Panginoon doon nung tayo po ay nalugmok na sa kahirapan o sa kasalanan man. Isa na yung nakita doon na yapak. Yun pala ay buhat-buhat na po siya ng ating pong Panginoon. Dito rin po sa ating pong talakayin, nakita po dito ng mga taga-Ehipsyo na sila lamang yung talagang naparusahan. Yung mga Israelita, hindi man sila nakaranas ng pigsa, ng mga bukol. Kaya po dito ay pinapakita po talaga na ang isang Panginoon, kung siya po ay ating uunahin, tayo po ay maliligtas. Ilamang po. Thank you. Amen. Amen, Sister Ami. Thank you so much. Ano po, nakita natin ano po yung ating pong mahal na Diyos, ano, ay talaga namang Diyos ng mga Diyos. Kasi tandaan natin, ano, yung pong lahat ng mga salot na ito, nakalang nararanasan, ito po ay mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipsyo, ano po. Tulad halimbawa, yung baka na yan,
mga kapatid, yan po ay sinasamba nila. No po, at tunay nga na sa pamagitan po ng mga pangyayaring ito, ipinakita ng Diyos na hindi mag-uubra na yung kanilang mga sinasamba na yan ay magiging makapangyarihan sa tunay na Diyos. Sabi nga sambahin natin ang lumalang, hindi po yung nilalang. Kaya nga sabi nung sa naungkat ni Sister Amin tungkol sa kamatayan, ang tawag diyan sa English ay nabasa ko po, the great equalizer. Gaano man ikaw kayaman, gaano ka man karangya, mga minamahal ko po, ay lahat tayo ay magtutungo sa hukay. Yun pong mayaman at mahirap, lahat po ay magtutungo sa hukay. Hindi po mapipigilan ng atin pong kayamanan ang pagkatok ng kamatayan. At ganun din, kahit gaano ka maka-impluwensya, kahit gaano ka makapangyarihan, ay pabantayan mo man sa mga tangke ang iyong pintuan, ang iyong pong tahanan upang ang kamatayan wag pumasok, hindi rin po nito mapipigilan. Mga kapatid ko, mga minamahal, ay atin po naman makita na ang kailangan po natin ay ang atin pong mahal na Diyos. Okay. So, ang sabi po ni kasama natin ngayon, Sister Arsenio Merioles, ganyan din po Sister Flor Sanoria, at mayroong bago komento dito. Ayan, ang sabi ni Ate Edith Jones. Thank you so much, Ate Edith. Sabi niya, God is powerful and all-knowing God. We should trust Him. Mahalaga ang ating tunay na pagtitiwala. Kung paano si Moises nagtiwala at ang kanyang bayan, sa kabila ng kanilang mga reklamo, hindi sila pinabayaan at pinagkulang. Ganon din nawa sa atin. Trust and obey in God. Amen and amen. Thank you, Ate Edith. Po. Yan po ay napakahalagang leksyong itinuturo sa atin. Napakalinaw na leksyon na itinuturo sa atin. At kasama rin natin, Sister Jennifer Casimo, magandang umaga po sa lahat. Kasi mga kapatid, napakahalaga po ito, yung ating pong aralin. Kasi sa buhay natin ito, napakarami pong challenges talaga. Tunay nga na hinahamon ng ating pong katatagan, yung ating pagtitiwala sa Diyos. Araw-araw po, meron po talagang ganyan na sinusubok tayo. Kaya nga, marapat lamang tuwing-tuwing na tayo po ay napapaalanan na kailangan natin ng Diyos at ang ating pong Diyos ay may magagawa para sa atin at siyang tanging makakatulong sa atin sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat. Yan, ang sabi nga ni Ate Edith sa pagdarugtong, ang tunay na Diyos ang may tagumpay na siya ang nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Amen and amen. Okay, Ate Lita, sige po, go ahead. Okay po, alam niyo po dito sa ating pinag-aaralan ngayon, nakita natin kung paano nagle-level up na po. Dati, yung kapaligiran pa lang nakikita na yung pero ngayon pati sa katawan nila meron na, may bukol na. Kaya nga, kung hindi pa, kumbaga parang sinasabi na, matuto ka sa mga karanasan mo, matuto ko. Dapat, kung alam mo na yung naging bunga nung una mong ginawa, dahil gumawa ka ng gano'n, tapos nakita mo yung resulta, sana hindi na maulit. Parang gano'n itong si Paraon, tunay nga na napakatigas ng ulo. Hindi bagat kapag nawawala, pag naandyan, sige, kunyari, papalayain niya. Tapos pag eto na naman at medyo alis na, hahabulin na naman, magbabago na naman isip. Ganon din po tayo. Po. Kapag binigay na yung ating panalangin, hiningi kunyari natin sa Panginoon, tapos ibinigay naman, mami, ito na naman, balik na naman po tayo doon. Parang si Paraon din po tayo. Yan po yung nangyayari talaga sa atin. Kaya itong mga kwento, yung mga karanasan, yan po ay nagsisilbing po sa atin yan. Paalala talaga lahat na sana wag nang maulit. Sana, kasi nakita natin kung paano ang parusa, nagle-level up din. Kasi para ba nasa kumunoy, una na pa lang, talampakan pa lang, hanggang paunti-unti palubog tayo ng palubog sa panahon na hindi talaga tayo nagsikap na umpisa pa lang ay umahon na ba. Ay para tayong nalulubog sa kumunoy niyan mga kapatid. Kaya wala talagang iba na tayong kundi sampalatayanan ng Panginoon, maniwala, sumunod sa Kanya upang hindi na po tayo lubusang pang malublob doon sa ating mga kasalanan. Yun lang po. God bless us all po. Amen, Ate Lita. Opo, mga minamahal ko, kwento ng totoong buhay ang ating pong mga pinag-aaralang ito. At tunay nga na makakarelate tayo. Mapansin niyo mga kapatid, naisip ko lang buhat sa shinare ni Ate Lita,
mapansin nyo, dito sa ating po pinag-aralan, ang sabi niya, walang buhay ng mga taga-Efesyo ang nasakripisyo pa. Sa bakatuwid, yung pong kanilang mga pananim, yung kanilang mga kahayupan, yun lamang po ang mga naapektuhan. Anong sinasabi sa ngayon sa pagtubo ng mga bukol ay sa katawan na nila na kanilang nasumpungan. Ano po sinasabi sa atin? Minsan, ganun din po nangyayari sa buhay natin. Minsan, yung mga pangyayaring nagaganap, hindi pa tayo apektado sa ating pong kalusugan. Pero, meron tayong nakikita na kung ating susuriin, pahapyaw na paalala ng Diyos, pahapyaw na pagsaway sa atin ng Diyos, na ipakikita sa tigilan mo na. Pero, mapapansin nyo, mga minamahal ko, dumarating ang mga pagkakataon na yung ating kalusugan naman ang siyang naaapektuhan. Anong sinasabi nito? Ito po ay mas higit na paalala sa atin. Kasi later on, sa ating pong pag-aaral nito, ay meron pong hahantong na mas malala pa dito. Ngayon ay mansang sakit sa balat pa lamang ang ating pong mga pinag-aaralan. Pero sa susunod pa po natin mapag-aaral, magle-level up pa po yan. Naalala ko yung isa po na napakinggan ko na sermon. Sabi niya, ganito. Madalas daw ang Diyos pinahihintulutan na makakaranas ng nakamamatay na sakit. Sapagkat kapag ang sakit ay malala, yung pong tao sa kanya kasing kataasan, yung kanyang pagmamataas, yung kanyang pagiging proud, matayog ang lipad, nga, ang hirap-hirap pakumbabain. Ngayon kapag medyo may kalakasan pa, may sakit pero medyo may kalakasan, hindi po nagagawa na siya po ay tunay na magsuko sa Diyos. Ngunit pansinin niyo po, pagka humantong na sa talagang ramdam niya na sa kanyang sarili ay wala ng pag-asa at magtutungo na sa kamatayan, doon po ang panahon ng pagsuko at pagkilala sa Diyos, yung wala ka ng aatrasan. Kaya nga po ngayong umaga, bilang paalala sa atin, hihintayin pa ba natin na mangyari ang mga bagay-bagay na ito bago po tayo makinig sa panawagan at paanyaya ng ating pong mahal Diyos? Wag nawa mga kapatid, Nawa agad-agad dinggin natin ang tinig ng Panginoon. Okay, sige po. Ate Sara, sige po, go ahead. Good morning po ulit. Pakatandaan po natin na ang Diyos ay hindi kailanman malilin lang. Kung ang tao nalilin lang natin, pero ang Diyos talaga pong hindi. Andyan lamang po siya. Iwan on one natin at lagi siyang handang tumugon saan mang panalangin natin. Tunay nga pong sumunod lamang tayo sa Kanya. Ilamang po. Amen, Ate Sara. Thank you so much po sa inyo pong pag-share. Ate Lita, nakataas po ba yung kamay nyo? Karagdagan po ba yan o kanina pa yan? Okay, go ahead po. Nating i-reflect yung mga karanasan namin. Alam niyo po, tunay nga na walang ibang magliligtas kundi ang Diyos. Hindi ang pera. Maring ginagamit yan para palawigin ang buhay. Pero ang Diyos pa rin magtatakda kung hanggang kailan ang buhay mo. Kasi si abay ko ay talagang halos agaw buhay na sinano namin. Wala talaga kaming pera. At kami inaanuhan ng doktor na kailangan opera. Alam niyo po, maraming may pera na palibasa may pera, ganun din ang sitwasyon. Inopera, namatay po agad. Sabi ko nga, minsan masalamatan mo talaga na walang pera. Siguro kung may pera, umasa ka rin sa pera, pero talagang tayo po ay mas kailangan unahin kung ano po ang nais ng Panginoon at ipagkatiwala mo sa wala po talagang imposible. Kaya ayan naman po, kita ninyo at na buhay na patotoo si Kuya Ruel na dahil sa awat tulong, yung panalangin nating marami na tayong mga magkakapatid, ay yung pong malaking tulong kung paanong si Kuya Ruel po ay nakaahon po doon sa kanyang kalagayan ngayon. Kaya ibalik po natin papuri sa Panginoon. Tanging sa Diyos po tayo umasa at sumunod. Kasi yung mga nararanasan natin talaga namang kagagawan din naman natin. Kaya lang kilalanin natin, dito ako nagkamali, hindi ko na to ulitin. Nasubrahan ako sa ganitong pagkain, dapat bawasan ko na. Yun po, dapat matuto po talaga tayo doon. Yun lang po, God bless us all po.
Amen and amen. Opo, mga minamahal ko, yung pagtugon. Opo, lahat tayo bumabagsak, lahat tayo nadarapa. Ano yan? Well, no doubt, yan po ay ating magiging karanasan. Pero hindi po sa dami ng ating paglagpak ang importante. Ang importante po yung pong atin pong pagtayo mula sa ating pagkalagpak, yung ating pagkatuto mula po sa pagtuturo ng ating Panginoon Jesus. Yan po ang napakahalaga natin pong matutunan. Okay, so maraming salamat sa inyong pong mga pag-share at dadako na po tayo sa ating pong panahon ng panalangin. At nawa sa oras sa sandali ito, gamitin po natin ang ating kalayaan piliin po natin na pakinggan ang tinig ng Panginoon at sumunod sa kanyang banal na kalooban at kilalanin siya bilang makapangyarihan sa lahat at isang Diyos na may kontrol ng lahat. Okay, tayo po ay magtungo na sa ating pong panalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, sa umaga pong ito, amin pong narinig ang tinig po ninyo. Narinig namin ang pagkatok nyo sa aming pong mga puso. Kaya nga po, Diyos, nagpapahintulot po kami. Binubuksan namin ng pintuan ng aming pong mga pusong ito, ng aming mga buhay, upang kayo'y anyayahang pumasok. Huwag lamang kayo maging bisita, kundi kayo po, O Diyos, ang siyang maging hari. Pangunahan niyo po kami. Kahabagan niyo po kami, O Diyos. Iahon po kami sa aming kinasasadlang putik. Dahilan yan sa amin pong mga pagiging Diyos ng amin pong buhay, sa amin pong pagmamataas, sa amin pong mga pride na ito, ay tunay nga na kami po ibinagsak, nilugbok, pinahirapan, at kami po, O Diyos, ay naalipin. Kaya nga po sa mamagitan nawa ninyo, Diyos, ay kami po ay inyong iahon. Turuan kami sa landas na dapat naming tahakin. Hubugin kami tungo sa wangis at larawan ng aming pong Panginoon Jesus. Nawa, Diyos, inyo pong pamahalaan ang aming pong mga kaisipan. Sakupin po ito, Diyos. Gayon din ang aming pong mga mata, matutunan naming itingin gaya ng paningin ng aming pong Panginoon Jesus. At pagkalooban kami na isang pusong nagmamahal, gaya ng pagmamahal ng aming pong Panginoon Jesus. Bantayan ang aming mga labi. Ito dawa ang bawat sasalitain nito ay may timplang asin at magiging pagpapala sa aming pong kapwa. Ang aming mga kamay ay maging kamay na umabot at nagkakaloob ng tulong at lingap sa aming pong mga kapatid at mga kaibigan. Ang aming pong mga paa ay humahayo para ipahayag ang iyong mabuting kalooban. Amang banal, sakupin niyo po ang buo naming sistema. Pamahalaan niyo po at pangunahan at patuloy nawa tulungan kami na mamatay sa aming mga sarili upang ang mabuhay ay ang aming pong Panginoon Jesus. Kaya nga sa oras at sandali ito, pakinggan niyo nawa ang bawat daing at hinaing ng iyong mga anak, ang mga anumang balakid upang amin pong ibigay sa iyo ang lahat-lahat ng sa amin, ay tulungan kami na ito'y maiwaksi at mapagtagumpayan ang amin pong mga pagkabalisa, ang aming kawalang pananampalataya, ang aming mga pagdududa sa iyo, ang aming pong mga kahinaan, ang aming pong mga mabigat na mga pasanin at mga mabigat na dalahin, ang aming mga karamdaman, lahat po ito, Diyos, sa aming pong pinagkakatiwala sa iyo, sapagkat kayo ang nagsabi na kami po'y lumapit sa iyo. Kaming lahat na napapagat at bibigatan lubas sa aming pasanin at makakatagpo kami ng kapahingahan sa aming mga kaluluwa. At sa inyo pong piling ay meron kaming kapayapaan. Kaya bayan ng Diyos, bakit ka kailangan mabalisa? Tingnan niyo po ang ibon sa langit. Hindi sila nag-aani, hindi sila nagtatanim, ngunit sila'y kumakain at hindi nagugutom, sapagkat sila'y pinapakain ng ating Ama na nasa langit. Alam niya ang pangailangan natin. Higit pa ba ang mga ibon sa iyo na kanyang pinagbisan ng buhay, namatay sa krus at ang kanyang dugoy na buhos? Yan ay dahilan sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Kaya nga po magtiwala, manghawakan sa mga pangako ng Diyos at huwag bibitiw. Patuloy na mamuhay ng naaayon sa banal na kalooban ng Diyos, maging masunurin sa Kanya, at patuloy ng biyaya niya ay lumago sa atin. Ang ating mga panampalataya nawa ay patuloy na dagdagan ng ating Panginoon, at habang tayo naghihintay sa malo natin yung pagbabalik, magbantay at patuloy na gumawa para sa ikakatuloy na Kanyang pagbabalik,
At nawa ang blessing ng Ama ang inyo pong tanggapin, ang pag-ibig ng Anak, ang sumaatin at ang pag-iingat at patnubay at gabay ng Banal na Espiritu ay atin pong baunin ngayon at magpakailanman. Humayo kayong payapa, humayo kayong ligtas, humayo kayo na bless ang iba sapagkat una-una na kayong tinangmanggap ng blessing. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig sa ang panalangin. Ang lahat pong ito'y amin ang tinanggap sapagkat dalangin at tiling alang-alang po sa matamis at dakilang pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen and Amen. 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 Good morning po at God bless. Amen po. God bless po sa lahat. Shower of blessings to all. Bye-bye. Thank you po sa prayers. And amen and amen. Maraming salamat sa inyo pong pagdalo sa mga pag-share. God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye. See you later mga kapatid sa ating pong 777 Prayer by God's Will.